Sa isang alternatibong mundo na binabantaan ng hari ng demonyo at ng kanyang mga tauhan, isang pangkat na kilala bilang pangkat ng mga bayani ang nagpasya na akuin ang responsibilidad na subukang talunin ang hari ng demonyo kasama ang kanyang mga general. Tinanong ni Yuga, ang pinuno ng pangkat, ang kanyang mga kaibigan kung sigurado ba sila sa desisyong ito dahil wala nang atrasan sa puntong ito at lahat ng tatlo ay nagsabing handa silang lumaban sa hari ng demonyo, kahit na ito pa ang kanilang ikamatay. Sinabi ng mangkukulam ng pangkat kay Yuga na hindi na sila dapat mag-alala, dahil nagawa na niya ang kanyang pananaliksik tungkol sa bawat miyembro ng mga general ng hari ng demonyo at sa tingin niya ay kaya nilang talunin sila kung mananatili silang sa plano. Ngumiti si Yuga sa kanila at naghanda silang lahat na pumasok sa kastilyo para sa huling yugto ng kanilang laban sa Demon Lord. Pagkapasok nila sa pangunahing pinto, pumangit ang kanilang kapalaran dahil ang unang kalaban nila ay si Yuki mismo, ang kapitan ng mga general. Sinabi ni Yuki sa Heroes Party na matagal na niya silang hinihintay at iginiit na kung nais nilang kahit hawakan man lang ang Demon King, kailangan nilang dumaan muna sa kanya at walang sino man sa kanila ang may kakayahang talunin siya. Nagpasya ang mage na sapat na ang kanyang narinig, at bastos siyang pinutol gamit ang bowlang apoy sa kanyang mukha. Iwinasiwas ni Yuki ang bowlang apoy na parang langaw lamang at sinabihan sila na alam niyang mahina ang pangkat ng mga bayani, pero hindi niya alam na ganito sila kaina na ang kanilang mahika ng bowlang apoy ay kayang harangan ng pinakapangunahing depensibong salamangka. Agad na lumundag pasulong ang tank ng pangkat upang subukang patayin ang demonyo, ngunit walang silbi dahil basta lang umiiwas si Yuki sa lahat ng kanyang atake bago gantihan sa pamamagitan ng sipa sa kanyang katawan na nagpatalsik sa kanya pabalik. Agad na ginamit ng saserdotisang taga-suporta ng pangkat na nagngangalang Sylvia ang kanyang mahika para palakasin si Yuga, na agad naghanda upang gamitin ang isa sa pinakamalakas na atake mula sa kanyang maalamat na Espada Excalibur. Ngunit hindi man lang gumalaw si Yuki mula sa kinatatayuan niya at ginamit ang sariling atake na sumalubong sa kapangyarihang mahika ng bayani, tuluyang nanaig dito at binugbog silang lahat ng alon ng madilim na enerhiya na nagpatambas sa kanila. Habang tinitingnan niya ang mga ito upang alamin kung ano ang gagawin sa kanila, napansin niya si Sylvia na nakahiga sa likuran at kaagad niyang napagtanto na ito ay eksaktong tipo niya. Nag-ambala ang kanyang iniisip ng mga boses ng kanyang mga general na nagtatanong kung dapat ba nilang tapusin na ang grupo upang hindi na muling maging problema, at tinanong ng berdeng unano si Yuki kung bakit niya tinititigan ng mataman ang pari. Agad siyang umiwas, ang tanong na nagsasabing iniisip lang niya kung ano ang gagawin sa mga taong ito. Nagtatanong ang lalaking walang ulo kung dapat na ba nilang tuldukan na ang kanilang kalagayan, ngunit sinabi ni Yuki sa kanila na mas mabuting paalisan na lang sila mula sa kastilyo. Inutusan niya silang buhatin ng mga taong ito palabas at iwanan sila malapit sa isang nayon na hindi gaanong kalayuan sa lugar na ito. Sumunod ang tatlong general sa utos at binuhat ang grupo ng bayani palabas, habang sinabi ng berdeng midget kay Yuki na dapat na siyang huminto sa paggawa ng mga ganito dahil tiyak na mapapahamak siya sa Demon King sa pagkakataong ito. Sinabi ni Yuki sa kanya na huwag munang mag-alala tungkol sa Demon King habang huling tinititigan niya si Sylvia at nagpaalam sa kanyang isip. Habang dinadala siya palayo, isang buwan ang lumipas mula noon at ang grupo ng bayani ay patuloy na sinusubukan salakayin ang kastilyo, ngunit sa bawat pagkakataon ay madali silang ginagapi ni Yuki at pinapalayas palabas. Isang araw, ipinatawag siya mismo ng haring demonyo at kasama ang kanyang ministro ay tinanong si Yuki kung bakit hindi pa niya tuluyang natatalo ang grupo ng bayani. Tinukso siya ng ministro sa pagsasabing tiyak na napakahina ng grupo ng bayani kung natatalo sila sa isang mahina tulad ni Yuki. Nagsimulang magtawanan ng buong korte sa biro habang si Yuki naman ay nakayuko lang at hindi sumagot. Muling nagsalita ang hari ng mga demonyo na muling lumikha ng katahimikan sa korte. Sinabi niya kay Yuki na kung sa susunod na pagkakataon na makalabas ng buhay sa kastilyong ito ang grupo ng bayani, kung gayon, sa susunod ay ipagkakatiwala na niya ang trabaho sa pagharap sa kanila sa kanyang mga nasasakupan. Agad na naisip ni Yuki ang kanyang mga nasasakupan at nagpasya na hindi niya ito maaaring mangyari at nangako sa hari ng mga demonyo na sisiguraduhin niya na sa susunod na pasukan ng grupo ng bayani ang kastilyo, hindi na sila makakalabas upang masilayan ang liwanag ng sumunod na araw. Pagbalik sa kanyang silid, humiga siya sa kanyang kama at inisip kung paano niya dapat harapin ang grupo ng bayani ng minsan at para sa lahat sa susunod nilang pagpasok sa kastilyo. Dahil hindi niya sila pwedeng ipaglaban laban sa kanyang mga junior dahil wala silang laban sa partido ng bayani.
Iniisip niya kung gaano kalakas ang partido ng bayani na madali nilang matalo maging ang haring demonyo mismo, ngunit nagagawa niyang pigilan sila dahil sa kanyang sobrang lakas na kakayahan at siya ay mas malakas kaysa sa kanilang lahat na pinagsama. Lumipas ang ilang linggo nang sa wakas ay muling pumasok ang partido ng bayani sa Kastilyo. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Yuki na tuluyan na silang tapusin. Sinabi niya sa pinuno ng partido na dapat siyang matuto sa kanyang mga pagkakamali at huwag nang ipagpatuloy ang pambubwisit sa kanya tuwing ilang linggo nang walang dahilan kundi para matikman ang matinding pagkatalo. Sila, agad na lumukso si Yuga pasulong kasama ang pulang buhok na tangke na si Raven at mabilis nilang kinubkob si Yuki para sa dalawahang atake mula sa dalawang magkaibang direksyon. Ngunit napakabilis ni Yuki para sa kanila at nagawang asahan ito at harangan bago gumanti ng sarili niyang lilang pagbuga ng salamangka na nagtulak pabalik sa dalawang binata. Inakala ng mga binata na tapos na si Yuki ngunit sa kanilang pagkamangha. Hindi binigyan ni Yuki ng oras upang makapag-ayos muli at nagpakawala ng pangalawang pagbuga ng salamangka sa kanila. Tinamaan sila ng diretso at tumilapon sila at bumagsak sa pader. Agad na tumakbo si Celia patungo sa dalawa, para pagalingin sila at siguraduhing maayos sila, habang naiwan si Mika upang pigilan si Yuki at bigyan si Celia ng oras para pagalingin sina Yugo at Raven. Agad siyang pinaputukan ni Mika ng R15, na nagawa namang harangan ni Yuki, ngunit kasabay nito, naghagis din siya ng bilog na bola ng apoy na may pinaliban na pagsabog na ikinagulat ni Yuki at sumabog sa kanyang harapan. Hindi naman ito mahalaga dahil sa kanyang sobrang lakas ay hindi man lang siya natinag. Nagtaka si Mika kung paanong nagawang maging ganito kalakas ng isang ordinaryong general, ngunit gumana ang kanyang panlilinlang dahil binigyan nito si Celia ng sapat na oras upang pagalingin ang iba pang dalawang lalaki ng sapat. Na kaya nilang ipagtanggol ang sarili muli. Tinawanan sila ni Yuki, na sinasabing walang magbabago kahit ilang beses pa nila siyang labanan. Ngunit wala sa kondisyon si Yuga para makipag-usap habang hinuhugot niya ang kanyang espada at naghahanda para sa isang huling ganting atake. Nagsimulang umilo ang kanyang espada habang kinokolekta niya ang lahat ng enerhiya sa talam nito at tumakbo patungo kay Yuki upang tapusin ito ng isang huling hampas. Ngunit nang mawala ang usok, muli niyang narinig ang boses ni Yuki, na nagtatanong kung naniniwala na ba siya ngayon na hindi nila ito matatalo kahit ilang beses pa nilang subukan. Umatras si Yugo, handa para sa isang ganting atake at sinabi kay Yuki na sila ay wala talagang pagpipilian at dapat talunin ng haring demonyo sa anumang paraan. Sa kanilang pagkagulat, inalok ni Yuki na padaanin sila at marating ang haring demonyo kung iiwan nila si Celia pansamantala. Tumutol si Yugo sa alok na ito dahil hindi niya maiiwan ang isa sa kanyang mga kasama, ngunit pinakita ni Mika sa kanila ang katwiran dahil buhay ng isang saserdotisa laban sa milyon-milyong tao. Hindi pa rin sigurado si Yugo, ngunit nagsalita si Celia mula sa likuran at sinabi sa kanyang mga kasapi ng pangkat na iwanan na siya at magpatuloy. Dahil dito, ipinangako ng bayani na babalikan siya sa sandaling matapos sila sa haring demonyo at dumadaan sa tarangkahan patungo sa susunod na silid. Balik sa kuweba, nagsimulang makaramdam ng pagkailang si Yuki na mag-isa kasama si Celia at tinanong kung kumusta na siya. Gayunpaman, si Celia ay aligaga pa rin at sinabi kay Yuki na kahit alam niyang wala siyang laban dito, lalaban pa rin siya hanggang sa dulo. Dahil dito, agad siyang nagpakawala ng bowl ang mahika patungo rito, na binlock naman ni Yuki at agad siyang sinabihan na kumalma dahil wala siyang intensyong saktan kahit isang hibla ng buhok nito. Ito ay nagpalito sa kanya, at tinanong niya kung bakit niya nga ba siya pinatigil noon sa likuran. Pagkatapos ay nilakasan ni Yuki ang kanyang loob, at sa wakas ay inamin na nahulog ang loob niya rito simula pa noong una niya itong makita sa kastilyo, at nais niyang makipag-date rito. Ito ang huling bagay na inaasahan ni Celia at labis siyang nabigla na hindi alam ang sasabihin. Humiling lang siya ng paumanhin dito, at nakuha naman ni Yuki ang pahiwatig. Nagsimula siyang magmuni-muni sa lupa na sinasabing wala na siyang dahilan para mabuhay sa mundong ito. Habang si Celia naman ay hindi pa rin sigurado sa buong sitwasyon at nagtataka kung ito ba ay isa lamang panlinlang ni Yuki upang mapababa ang kanyang pagbabantay. Sabi niya, ang mga demonyo raw ay walang puso kaya hindi dapat ito makaramdam ng pagsisisi, ngunit sumagot si Yuki na hindi naman talaga siya isang demonyo. At siya'y isa talagang tao sa kanyang sariling mundo, ngunit muling isinilang sa mundong ito bilang isang demonyo sa ilalim ng utos ng hari ng mga demonyo.
Sinasabi niya rito na ang dahilan kung bakit hindi siya matalo ng grupo nito ay dahil siya ay sobrang lakas at mas malakas kaysa siguro kahit sino man sa mundong ito. Inaangkin niya na hindi man lang siya pinapayagang lumabas maliban kung para umatake sa isang nayo ng tao, na kinasusuklaman niya, dahil tao pa rin siya sa kaibuturan. Nagtanong si Celia na kung sobrang lakas niya, bakit hindi niya pinatay ang hari ng mga demonyo at ginawa ang anumang nais niya. Ngunit sumagot si Yuki na kahit kaya niyang patayin ang hari ng mga demonyo anumang oras niya gusto, kung gagawin niya yon, itatalaga siya ng mga demonyo bilang susunod na hari ng mga demonyo. Na ayaw niya talaga. Dito, tumugon si Celia sa pagsasabing, dapat niyang bitawan ang lahat ng bagay tungkol sa demonyo at lumabas sa mundo upang muling mamuhay kasama ng mga tao. Biglang may naramdamang kislap si Yuki sa kanyang puso at nagpasya siyang tanggapin ang alok. Iyon ang araw nang matalo ang hari ng mga demonyo ng pangkat ng bayani. Isang malaking pagdiriwang ang naganap sa Royal Capital, kung saan pinarangalan ang pangkat ng bayani ng mismong hari, at isang malaking kagalakan ang idinaos para sa mga bayaning nagligtas sa bansa mula sa kapangyarihan ng hari ng mga demonyo. Pinanood ni Yuki ang lahat ng ito mula sa labas, at nagpas siyang putulin ang sariling mga sungay upang magmukhang mas tao at bumili ng maraming ordinaryong damit bago magtungo sa Adventurers Guild. Natagpuan niyang walang tao ang buong guild maliban sa isang nakasimangot na receptionist na nakaupo sa likod ng mesa. Masayang nagtanong si Yuki kung pwede siyang tanggapin sa guild at ang lalaking nagngangalang Kraman ay bumantong hininga ng may pagkadismaya dahil lahat ay nagkaroon ng holiday para sa pagdiriwang ng tagumpay laban sa kadiliman, ngunit siya ang malas na kinailangang mag-duty ngayon. Inirehistro niya si Yuki bilang isang adventurero at inabot sa kanya ang kanyang adventurer's card. Pinapaalalahanan siyang huwag mawala iyon dahil malaking abala ang muling pag-isyu nito. Lumipas ang ilang linggo kung saan si Yuki ay walang tigil na nagsasagawa ng mga gawain, tinatapos ang isang misyon pagkatapos ng isa pa, na naging pinakamabilis na adventurer na umakyat sa ranggo habang narating niya ang ranggo D mula F sa loob lamang ng ilang linggo. Siya ang pinag-uusapan sa guild ngayon at maging si Kraman ay hinawakan siya, nagtatanong kung paanong ang bilis niyang umakyat ng ranggo, sa kabila ng pagiging ganap na baguhan niya. Hindi talaga alam ni Yuki ang isasagot at ibinigay na lang sa kanya ang ilan sa mga misyon na gusto niyang kunin nang biglang dumating si Sylvia at sinabihan siyang makipagkita sa kanya ng mag-isa. Sinamahan niya ito pabalik sa kanyang bahay at sinabi na gusto niyang umalis siya sa Adventurers Guild. Ipinaliwanag niya na dahil patay na ang Demon King, sinusubukan ng mga bansa na mangamkam ng mas maraming kapangyarihan at yaman, at ang ilang bansa ay sinusubukan pang makuha ang Greenland matapos puwersahang angkinin ang Venezuela. Ipinaliwanag niya na ang mahahalagang tao mula sa maraming bansa ay sinusubukan na kunin ang pinakamalakas na adventurer na kanilang makita at sinasabing inalok ni Jeff Bezos ang kamay ng kanyang asawa para magpakasal kay Hugo the Hero, sa pag-asang makuha siya bilang isang tau-tauhan at magamit para sa kanyang kalamangan sa militar. Sinasabi niya na sa bilis ng kanyang pag-angat sa ranggo, panahon na lang ang magsasabi kung kailan siya matitingnan ng isang bansa. Sa kanya at tangkaing makuha siya, at magiging malaking sakuna yon dahil siya ay katumbas ng isang mapanirang sandatang nuklear sa anyong tao. Nangako si Yuki na magpakahinahon muna pansamantala at siguraduhin hindi siya masyadong magiging kapansin-pansin. Sakto namang tinawag sila ng ina ni Sylvia sa kanyang silid at sinabi kay Yuki na nakakatanggap siya ng mga alok ng kasal para sa kanyang anak, at maging ang bayani mismo ay nagmungkahi ng kasal kay Sylvia. Ikinagalit ito ni Yuki na nagsimulang magsalita ng masama tungkol sa mga chads na parang isang incel, ngunit sinabihan siya ni Sylvia na tumahimik dahil tinanggihan na niya ang lahat ng kanilang kahilingan. Nang marinig ito, humarap si Yuki sa ina ni Sylvia at sinabi na tinanggihan na siya nito minsan kaya magpapatuloy siyang maghanap buhay bilang isang adventurer. At kapag kaya na niyang bigyan siya ng disenteng buhay, doon niya muling iaalok ang kasal sa kanya at titingnan kung iba na ang sagot. Tila nasisiyahan naman doon ang kanyang ina, at iniwan niya ang dalawa. Nagpaalam si Yuki at sinabi kay Sylvia na magkikita sila muli sa lalong madaling panahon, at pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang tinutuluyan, sabik na naghihintay sa panahong muli niya itong maproposan. Lumipas ang ilang araw mula noon at nagpasya si Yuki na tumanggap ng bagong misyon para sa isang chimera na umaatake sa mga taga-nayon ng walang anumang dahilan. Sinabi sa kanya ni Kraman na ang misyong ito ay tatagal sa kanya nang hindi bababa sa isang linggo upang matapos kung hindi man higit pa, ngunit sa kailaliman ng gubat ng makasalubong niya ang chimera,
napagtanto niya na hindi naman pala talaga mahirap harapin ang halimaw na ito. Ang nilalang na mukhang kalahating manok at kalahating ahas ay sumugod sa kanya ng paulit-ulit, ngunit wala itong silbi dahil mas mabilis si Yuki kaysa rito at patuloy niya itong pinapagod bago niya tuluyang ginamit ang kanyang atake ng kidlat upang tapusin ito. Sa wakas, pagkatapos nito, kinuha niya ang lahat ng balahibo ng halimaw bilang patunay sa pagkumpleto ng misyon, napagtanto niya na halos kalahating araw lang niya inabot upang harapin ang halimaw na ito. Na nangangahulugang mas mabilis siyang makakapag-level up kaysa sa inaasahan niya. Bago pa man siya makapagligpit para sa araw na yon, may naramdaman siyang presensya sa paligid niya nang biglang lumitaw ang isang kabalyero mula sa mga palumpong at sinubukang saktan siya sa leeg. Ngunit walang kahirap-hirap na umiwas si Yuki. Bigla niyang napansin ang isang taong ibon na lumilipad sa itaas niya na sinubukang pinsalin ang kanyang mga mata, ngunit ginamit ni Yuki ang kanyang mahika upang lumikha ng isang harang at itaboy ito pabalik. Bago pa man siya nagkaroon ng oras na makarecover at malaman kung sino ang umaatake sa kanya, inatake siya ng isang engkantadang elven na agad niyang nakilala bilang si Sheik, ang kanyang tauhan. Tinawag niya ito, inaangkin na siya ito na iba lang ang hitsura, at huminto si Sheik sa huling sandali, nagulat nang marinig ang sarili niyang pangalan. Ilang saglit siyang inabot bago niya natukoy na ito pala ang kanilang kapitan at ang iba naman ay lumabas din mula sa kanilang pinagtataguan na nalilito. Sabi ni Sheik na inakala niya itong isa sa mga nakakainis na adventurer na pumapatay ng mga demonyo, at yun ang dahilan kung bakit nila ito inatake. Parehong nagulat sina Harpy at Duke nang makitang buhay pa ang kanilang kapitan dahil inakala nilang namatay ito kasama ang hari ng mga demonyo nang bumagsak ang imperyo. Sabi ni Yuki na masayang-masaya siya na makita silang maayos ang kalagayan, ngunit agad siyang nilapitan ni Duke, tinatanong kung saan naman siya nagpunta. Pagkatapos silang iwan ng mag-isa nang bumagsak ang hari ng demonyo. Sabi ni Duke na labis silang nag-alala at naghanap sa lahat ng dako para hanapin siya pero walang nakita. Bigla ring napansin niya na mukhang wala na ang mga sungay at pakpak ni Yuki at mas mukha na siyang tao ngayon. Ito ay nakalito kay Duke na nagtanong kung saan nawala ang kanyang sungay at bakit siya nakasuot bilang isang tao. Sinabihan siya ni Yuki na tumahimik at hayaan siyang magpaliwanag, at sa gayo'y sinimulan niya ang kanyang napakaikling paliwanag tungkol sa kung paano siya isang labis na nagpapakatanga sa pag-ibig na umamin ng pag-ibig sa saserdotisa mula sa grupo ng bayani at tinanggihan. At iyon ang dahilan kung bakit siya ngayon ay namumuhay bilang isang hamanong adventurer. Nalilito ang kanyang mga tauhan kung paano, maaari bang ang kapitan ng mga general ng hari ng demonyo ay bigla na lang mabuhay bilang isang tao. Sinasabi ni Yuki sa kanila na siya mismo ang pumili ng landas na ito, at malaya silang sundan ang anumang gusto nila sa mas mapayapang mundong ito. Agad na tumanggi silang tatlo, na sinasabing gusto nilang manatili sa kanya at mamuhay bilang tao, at labis din silang interesado na makilala ang taong minahal niya. Sinabihan sila ni Yuki na maging mas makatotohanan dahil hindi ito maaaring mangyari dahil halata namang demonyo sila at wala talagang pwesto sa mundo ng tao. Gayunpaman, sumang-ayon silang tatlo, na kung ang kanilang kapitan ay kayang mag-anyong mas tao, sila rin ay kaya rin. Sa pagkarinig niyon, pumayag si Yuki na manatili sila sa kanya at dinala sila para makipagkita kay Sylvia, na nasindak nang malaman na inalis ni Yuki ang mga pakpak ni Harpy at sinermonan siya sa hindi man lang pag-iisip ng 2 beses sa paggawa niyon, dahil kahit gusto niya na magmukha silang mas tao. Ang pag-alis ng pakpak ng isang Harpy ay tiyak na masakit. Niyakap ni Harpy si Sylvia, bumubulong na mabait ito, at maging sina Duke at Sheik ay humanga at pumalakpak para sa kanya. Pagkatapos nyon, lahat sila ay pumasok sa loob ng mansyon nito para magtsaa, at tinanong ni Sylvia si Duke kung totoo bang sila ay lahat ng sakop ni Yuki, binabanggit na hindi naman sila mukhang mga demonyo. Iginiit ni Duke na siya ay sa katunayan isang walang ulong kabalyero. Harpy ay isang Harpy at si Sheik ay isang pixie. Napawang mga humanoid na nilalang sa halip na maging Yuki ay nagulat kung gaano kadalas magsalita si Duke ngayon dahil hindi naman ito pala salita kailanman. Sagot ni Duke na hindi siya masyadong nagsasalita noon dahil sa mismong kapitan, dahil nang una raw dumating sa kanila si Yuki bilang kanilang kapitan, galit na galit siya dito. Mula nang dumating si Yuki sa mundong ito, siya ay parang isang ganap na mapag-isa na hindi man lang nakikipag-usap sa kanyang mga nasasakupan at naglakas loob pang magpakita ng kawalang galang at ipagwalang bahala ang mga utos na ibinigay sa kanya ng kanyang direktang superior na si Zai, na nagsasabing ito ay isang lubos na pag-aksaya ng oras ang pakikipag-ugnayan kay Yuki.
Nang marinig ito, nagpasya si Duque na siya mismo ang haharap sa mapanuksong bagong kapitan at turuan siya kung paano gumagana ang mga bagay-bagay dito sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas. Ngunit napatunayang mas matindi si Yuki para kay Duque, na natalo ng kanyang kapitan, na nagbigay sa kanya ng bagong paggalang sa lakas na taglay ni Yuki. Sinabi ni Sylvia na mukhang labis na silang nagmamalasakit sa kanilang kapitan ngayon, at tinatanggap ni Duque na silang tatlo ay nagsimula ng magmalasakit sa kapitan at ang kapitan sa kanila. Nang oras ding yun, napansin ni Yuki na hindi na niya naririnig sina Harpy at Chick na naglalaro at sinubukang hanapin sila, na pagtantong hindi nila alam kung gaano kalaki ang problema na kanilang. Na mangyayari kung kumalat ang balita na si Sylvia ay kumukupkup ng isang grupo ng mga demonyo. Di nagtagal, nakita nila si Chick na natutulog sa kandanggan ng ina ni Sylvia, na nagsabing tumakbo-takbo raw ito sa hardin, ngunit di naglaon ay napagod at nakatulog na. Agad na humingi ng paumanhin si Yuki sa kanya, na sinabing kaibigan niya si Chick at wala pa itong alam, ngunit sinabi ng ina ni Sylvia sa kanya na huwag masyadong mag-alala dahil mahal niya ang mga bata. Pagkatapos ay tinanong ni Yuki kung nakita niya ang isang batang babae na kalaro niya, at sinabi ng ina ni Sylvia na kinuha lang ni Sofia, ang kanilang katulong, ang batang babae sa loob ng mansyon. Agad silang lahat na nagmamadaling bumalik sa mansyon, nag-aalala kung ano ang maaaring gawin ni Harpy kung matakot ito. Ngunit natagpuan nila siya na napakahinhin at napakamasinop sa uniforme ng katulong na ipinasuot sa kanya ni Sofia. Agad ipinakilala ni Sofia ang katulong kina Sylvia at sa iba pa bilang isang bagong kasama na nagngangalang Harpy, ngunit ipinaliwanag ni Sylvia na kaibigan pala siya ni Yuki. Nagpaumanhin si Sofia, sinabing may bagong katulong na dapat magsisimula ngayon kaya siya nalito. Sinabi ni Yuki kay Harpy na magpatuloy na at magpalit, ngunit sinabi ni Harpy sa kanya na gusto niyang magtrabaho at tinanong si Sofia kung maaari siyang magtrabaho rito. Ngumiti si Sofia, sinabing ipapakita niya sa kanya ang silid ng mga katulong sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng gabi, pumayag sina Yuki at ang kanyang mga kaibigan kay Harpy at naghanda na para umalis. At tamad na kinukusot ni Chick ang kanyang mga mata habang bumubulong kung gaano kaswerte si Harpy na makakapanatili siya sa malaking mansyon. Sinabi ni Sylvia sa kanila na bumisita sila anumang oras na gusto nila, at kinausap ng kanyang ina si Yuki ng sarilinan, sinasabing abala si Sylvia sa maraming trabaho kamakailan at matagal nang walang pahinga, kaya sisiguraduhin niyang magbakasyon si Sylvia bukas at hiniling kay Yuki na yayain itong mag-date. Kinaumagahan, sabik na naghintay si Yuki sa labas ng plaza ng bayan kay Sylvia, at dumating naman siya. Ginagawa niya sa kanyang magandang karawahe na hila ng 2 griffin. Hindi nagtagal ay bumaba siya mula sa karawahe, ngunit lubusan ang nagbago ang kanyang hitsura, sa pamamagitan ng pagbihis na parang isang karaniwang tao at pagsusuot ng makapal na salamin. Nabighani si Yuki sa kanyang kagandahan at hinawakan ang kanyang kamay bago sila parehong magsimulang maglibot sa syudad. Mukhang interesado si Sylvia sa anuman at lahat ng maliliit na bagay na nakikita niya sa paligid, at huminto sa isang tindahan ng cake na kinukulit si Yuki na magti sila mamaya sa lugar na ito. Pumunta sila sa ilang iba pang lugar, nakipaglaro sa mga pusa, sumukat ng mga bagong damit at sa huli ay isasama na sana siya ni Yuki sa isang gift shop, upang bilhan siya ng isang munting regalo para matandaan niya ang araw. Ngunit sumama ang kanyang kapalaran dahil nagkataong lumabas din para mag-date ngayon ang bayaning si Yuga at si Mika na nakasuot ng pangkaraniwang damit. Agad na lumapit si Yuga kay Sylvia at nagsimulang kausapin siya ng may paglalamang, ganap na binaliwala si Yuki na nakatayo lang doon. Sinasabi ni Yuga kay Sylvia na sumama siya sa kanila, na hindi nagustuhan ni Yuki kahit kaunti. Sa kabutihang palad, sumagot si Sylvia na kasama rin niya ang isang kaibigan ngayong araw, at doon lang napagtanto ni Yuga na naroroon din si Yuki. Wala pa rin naman talaga siyang pakialam at sumagot na siya, pwede rin siyang sumama kung gusto niya, at sa gayon, pumasok siya sa tindahan ng regalo kasama si Sylvia, iniiwan sina Mika at Yuki sa likod. Mukhang galit na galit din si Mika tulad ni Yuki habang sinasabi niyang sana ay umibig si Sylvia sa isang ordinaryong tao na tulad niya. Bahagya itong nagpasaya kay Yuki, ngunit di nagtagal. Napagtanto niya na ang ibig sabihin ni Mika ay panlalait kay Sylvia at wala nang iba pa. Napagtanto niya na tila napakasamang tao ni Mika. Samantala, ang bayani ay nasa loob pa rin ng tindahan ng regalo, kausap si Sylvia. Iniisip ni Yuki ang katotohanan na minsan nang tinanggihan ni Sylvia ang alok ng kasal ng bayani.
Sinumang matinong lalaki ay lumiko at iwanan na ang babae. Ngunit tila masyadong walang hiya ang bayaning ito, ngunit nagpa siya si Yuki na hindi rin siya aatras ng ganoon kadali. Pumasok siya sa loob ng tindahan at pumili ng kwintas para kay Sylvia, tinatanong kung gusto niya ito. Namula si Sylvia at sumagot na sa tingin niya ay napakaganda nito. Sakto naman, sumulpot si Yuga sa gitna na may napakalaking tiara na esmeralda, ipinagmamalaki na ito ang pinakamahal na bagay sa buong tindahan at inalis ang sombrero ni Sylvia upang isuot yun. Nahulog ang salamin ni Sylvia sa lupa at agad siyang nakilala ng mga tao bilang si Sylvia ang priestess. At ang iba ay dapat na sina Mikuna at Yuga. Ganap na napalibutan sila ng tao habang naiwan si Yuki dahil siya ay parang walang sinuman. Mabilis siyang tumakbo kasunod ng tao, sinusubukang hanapin si Sylvia, ngunit sa halip ay natagpuan niya ang matangkad na swordsman na tinatawag na Raven, na napapalibutan din ng maraming babae. Nagpasya siyang tulungan ng kawawang tao at inaliw ang mga babae bago hinawakan ng kamay nito at tumakbo siya kasama siya papasok sa isang eskinita. Agad niyang napagpasyahan na umalis, pero hinanapan siya ni Raven. Nagtataka si Yuki kung gaano ka-girly ang boses ni Raven, pero wala na siyang oras para dito. Ngunit nagtatanong si Raven kung nais ba niyang maging kanyang kaibigan dahil pinagtatawanan ng lahat ang kanyang boses. Sumang-ayon si Yuki, at kasabay nito ay muli niyang ipinagpatuloy ang paghahanap kay Sylvia. Di nagtagal ay natagpuan niya ito na nakabalat kayo malapit sa isang maliit na bata na nawalan ng ina sa gitna ng maraming tao. Nagpasya si Yuki na tumulong at sabay nilang sinimulang hanapin ang ina ng bata. Sinabi ni Yuki kay Shilia na dapat na siyang umuwi, ngunit tumanggi ito at nagpatuloy ang paghahanap. Kinabukasan ng puntahan ni Yuki si Sylvia, sinalubong siya ng ina nito at sinabi sa kanya na bumagsak si Sylvia kaninang umaga dahil sa pagkapagod mula sa kaguluhan kahapon kasama ang publiko. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi makapag-alaga sa kanya. Ngunit sinabi ng kanyang ina na huwag siyang mag-alala dahil malinaw na kasalanan ng bayani ang lahat ng nangyari. Bukod pa rito, nagpumilit din siyang pumasok sa kanilang bahay at iginiit na siya ang mag-alaga kay Sylvia, ngunit pinalabas siya ni Sofia. Sa kanyang pagtataka, binigyan siya ng kanyang ina ng pahintulot na makita si Sylvia, at pumasok siya sa kanyang silid at natagpuan siyang nakahiga sa isang kama. Doon nila pinag-usapan kung gaano kagulo ang kahapon, at pagkatapos ay hiniling ni Sylvia sa kanya na ilabas siya sa susunod na magkaroon ulit siya ng bakanteng araw. Dahil dito ay labis na nasabik si Yuki at nagsimula siyang magpakita ng kakaibang kilos na nagpatawa kay Sylvia na naging sanhi ng kanyang pag-ubo. At galit na pinatalsik ni Sofia si Yuki. Habang pabalik siya sa kanyang bahay, nakasalubong niya si Raven, na humihingi ng payo mula sa kanya. Sabi niya, may babaeng gusto siya, na laging mabait sa kanya, pero hindi niya alam kung paano sasabihin na mahal niya ito gamit ang kanyang boses. Binigyan siya ni Yuki ng pampalakas loob at sinabihang galingan niya. Laking gulat niya, nagpasalamat siya at pagkatapos ay nagsimulang magtungo sa bahay ni Sylvia, na nagpa-realize kay Yuki nang may takot na gusto niya si Sylvia. Nagsimulang matarante si Yuki na binigyan lang niya ng motivasyon at kumpiyansa ang kanyang kalaban, at kahit gaano pa. Kahit anong gawin niyang kumbinsi sa sarili na hindi basta-basta tatanggap si Sylvia ng pagtatapat ng kahit sino, nagsimulang lumipad ang kanyang isip. Naiisip niya na isang araw, nawalan ng enerhiya si Sylvia habang lumalaban sa mga demonyo at pagkatapos ay sinalo siya ni Raven tulad ng sa isang K-drama. Kinakain na siya ng kanyang mga alalahanin, pero sa sandaling yun, bumalik si Raven, lubos na talunan. Tinanong siya ni Yuki kung ano ba ang nangyari, at bamulong siya na sa kabila ng kanyang pep talk, nananatili siyang talunan. Habang malungkot na lumalayo si Raven, lumapit si Yuki tungkol sa sinabi ni Sylvia na lubos na nagpabagsak sa kanya. Bumalik siya sa mansyon, pero binabantayan ni Sofia ang pinto at tinanong niya ito kung may nakalimutan siya. Mahinahon namang sinabi ni Yuki sa kanya na nagtataka lang siya kung kamusta si Sylvia. Kahit alam ni Sofia na kakita lang niya kay Sylvia, tumanggi si Sofia na papasukin siya at sinabihan siya na si Sylvia ay hindi nangangailangan ng bisita sa ngayon. Hindi makabalik si Yuki nang walang nalalaman, kaya't nagpasya siyang tanungin ng direkta si Sofia tungkol kay Raven. Sinabi niya rito na tinawag ni Raven si Harpy at nahirapan si Yuki maniwala na magtatapat ito sa isang demonyo. Hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad at pumunta upang kausapin si Harpy, na abala sa paglilinis ng hardin.
Tinanong ni Yuki sa kanya kung ang matangkad na lalaking may pulang buhok ang pumunta para kausapin siya at sumagot si Harpy ng oo. Tinanong ni Yuki kung ano ang sinabi niya rito nang ipagtapat nito ang damdamin niya at sumagot si Harpy na sinabi lang niya rito na imposibleng maging sila. Maging si Yuki ay nakaramdam ng kirot mula sa diretsahang sagot nito at naiintindihan niya na kung hindi gusto ni Harpy si Raven ay walang mangyayari. Sinabi ni Harpy rito na hindi ganoon, ngunit nang tanungin siya ni Yuki na ipaliwanag, lumayo siya para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nagpa siya si Yuki na kausapin siya kinabukasan at sa gabi. Tinawagan niya sina Shake at Duke para makipag-usap tungkol sa bagay na ito. Gusto nilang malaman kung sino ang lalaking si Raven at pinapaalala ni Yuki sa kanila. Nang gabi sa pangkat ng bayani na patuloy na natatalo sa kanya. Tinanong ni Duke si Yuki kung bakit niya hinayaan ng isang tao na lumapit kay Harpy, kahit na sinabi niyang gusto niya ito. Sumagot si Yuki na hindi niya nga alam na interesado si Raven kay Harpy at sinabi ni Duke na kahit patunay ang intensyon ni Raven, nag-aalinlangan siyang hahayaan ni Harpy na lumapit ito sa kanya. Pinag-usapan niya kung gaano kaganda ang mga Harpy at sinusubukan ng mga tao na dakpin sila para sa kanilang mga balahibo o upang pagsamantalahan. Naaalala niya kung paano niya minsang iniligtas si Harpy mula sa ilang tao at iyon ang dahilan kung bakit siya napunta sa hukbo ng Demon Lord. Gayunpaman, naniniwala si Shake na hindi kinasusuklaman ni Harpy ang mga tao dahil kung ganoon, hindi sana niya gugustuhin maging katulong sa mansyon ni Celia. Sumang-ayon si Yuki sa kanya at sinabing kahit tama si Duke na mag-alala para kay Harpy, hindi masamang tao si Raven at posibleng naramdaman na iyon ni Harpy. Kinabukasan, pumunta si Yuki sa guild para kumuha ng mga quest, ngunit nalaman niyang hindi available si Kramen ngayon, kaya wala siyang pagpipilian kundi lumapit sa ibang receptionist. Nakilala siya nito at tinanong kung siya ang laging nakikipag-usap sa Vice Guild Master, at hindi man lang maintindihan ni Yuki kung sino ang tinutukoy nito. Pagkatapos lamang niyang ipaliwanag ng malinaw ang mga bagay-bagay ay saka naunawaan ni Yuki na ang tamad at pagod. Ang lalaki ay ang Vice Guild Master pala. Kahit paano ay naproseso niya ang gulat at saka nagtanong sa receptionist kung nasaan si Kramen. Nilapitan siya nito at nagsimulang bamulong sa kanyang tainga, sinasabing nasa ospital daw siya. Nag-alala sa kaibigan, nagtungo si Yuki sa ospital at nakita si Kramen na puro benda dahil sa matinding pinsala. Nagtanong siya kung sino ba ang matinding umatake sa kanya, at sinagot ni Kramen na sinaktan siya ng kanyang asawa. Nagulantang si Yuki nang malaman ito, ngunit bago pa siya makatawag sa 911 para sa karahasan sa tahanan, ipinaliwanag ni Kramen na kahapon ang kanilang wedding anniversary, at gusto niyang bumili ng isang bagay. Espesyal para sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi siya makapagdesisyon kahit pagkalipas ng ilang oras, kaya ang mga staff sa gift shop ay pinaalis siya. Umuwi siya ng sobrang huli at wala pang dalang anuman, kaya nagalit ang kanyang asawa, sa pag-aakalang nakalimutan niya ang kanilang anibersaryo at ganoon ang nangyari kaya napunta siya rito. Pinoproseso pa rin ni Yuki ang pahayag at sinabi niya kay Kramen na ang kanyang asawa ay tila napakalakas. Buong pagmamalaking kinumpirma ni Kramen, na sinabing dati siyang isang rank adventurer, katulad niya, at sila ang pinakamalakas na power couple sa laro. Naaalala niya kung paano sila tinawag ng mga tao na Invincible Couple of Apathy, at hindi iniisip ni Yuki na ito ay isang bagay na dapat niyang ipagmalaki. Gayunpaman, nag-alok siya na pagalingin si Kramen gamit ang kanyang mahikang panggamot agad, ngunit padabog siyang tumanggi, na sinasabing ito ang pagkakataon niyang umasta na parang sanggol habang inaalagaan siya ng kanyang asawa hanggang gumaling. Nagulat si Yuki sa loika nito at sumuko, nang biglang dumating ang asawa ni Kramen para tingnan siya. Nakakagulat, ang asawa niya ay walang iba kundi ang katulong na si Sofia, at labis na nagulat si Yuki sa pagkakatuklas sa koneksyon. Tuwang-tuwa si Kramen nang makita si Sofia at tinawag siyang mahal, ngunit sinipa siya nito sa ulo dahil lagi lang niya itong tinatawag sa pangalan nito. Si Kramen ay isang tunay na oportunista, at siya, nakakakuha ng panalo kahit sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagpansin sa suot ng kanyang asawa sa ilalim ng palda, at walang problema si Sofia doon dahil mag-asawa sila. Si Yuki naman ay nahihiya sa kakaibang mag-asawang ito, at pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya si Sofia sa labas upang itanong ang kalusugan ni Sylvia. Sumagot siya na bumubuti na ang pakiramdam ni Sylvia ngayon, ngunit hindi siya maaaring makita ni Yuki dahil abala siya sa paggawa ng ilang gawain.
Bamantong hininga si Yuki nang marinig yun at tinanong si Sofia kung talagang mahalaga ang mga regalo para sa mga babae. Si Sofia ay naghahanda na lalo pang pahirapan si Kramen kung sakaling sinabi niya kay Yuki ang isang bagay na nakakahiya. Ngunit nagbago siya ng usapan at sinabing gusto niyang pasayahin si Sylvia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mas magandang regalo kaysa noong nakaraan. Sinabi ni Sofia sa kanya na ang kanyang nararamdaman ang pinakamahalaga, at binati siya ng magandang kapalaran habang siya ay umaalis. Sa daan, nagsimulang mag-imagine si Yuki ng mga sitwasyon kung papakasalan niya si Sylvia, ngunit ang kanyang imahinasyon ay limitado lamang sa mga nakita niya sa kanyang nakaraang buhay. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakarating siya sa tuluyan ng gabi para kumustahin si Raven, na nagulat pa rin matapos tanggihan. Anuman ang subukan ni Yuki para makuha ang kanyang atensyon, hindi tumugon si Raven, kaya sa huli, binanggit ni Yuki ang pangalan ni Harpy. Agad na bumangon si Raven, tinatanong kung paano niya nalaman ang pangalang yon. Yuki ay tumugon na matagal na niyang kilala si Harpy, at iyon ang dahilan. Gusto niyang malaman kung bakit nagkagusto ang Night Captain sa kanya. Sinimulan ni Raven ang kwento tungkol sa isang araw na abala lamang siya sa kanyang sariling lakad sa palengke. Nang makita niya ang tatlong basegulero na nanggugulo sa isang katulong, lumapit siya upang tulungan ito, at bagaman mayabang ang mga basegulero noong una, sapat na ang mapatahimik ang isa sa kanila para mapilitan silang tumakas. Matapos masiguro ni Raven na hindi nagagambalain si Harpy, nagsimula siyang lumakad palayo, ngunit hinailan nito ang kanyang balabal at pinasalamatan siya sa pagliligtas. Sinabi niya rito na tungkulin lang niya yon, at nalaman lang niya kalaunan na nabuking ang kanyang totoong boses. Nahiya si Raven, ngunit sinabi ni Harpy sa kanya na mayroon siyang magandang boses at naiinggit siya dito. Umalis siya matapos yon, at natagpuan ni Raven ang kanyang unang pag-ibig. Sinasabi niya na kilala niya ang uniforme ng katulong at napagtanto ni Yuki na kaya pala siya pumunta kay Sylvia. Nagulat si Raven nang malaman niyang kilala ni Yuki si Sylvia, at siya naman ang nagkwento kung paano siya nahulog ang loob dito at ngayon ay sinusubukan niyang maging isang matagumpay na adbenturero para maging karapat-dapat sa kanya. Mas lalong nalungkot si Raven nang marinig ito dahil pakiramdam niya ay isa siyang talunan na hindi man lang makapagtrabaho ng husto para sa babaeng gusto niya. Sinabi ni Yuki sa kanya na hindi niya ito kasalanan, at si Harpy ay basta hindi magaling makitungo sa mga lalaki dahil sa nakaraang trauma. Sinabi niya kay Raven na masyado pang maaga para sumuko siya, at sinabing kailangan nilang pumunta sa pamilihan para sa unang hakbang. Pumunta sila sa isang tindahan na puno ng mga magkasintahan na namimili ng alahas at iba pang bagay para sa isa't isa, at kinabahan si Raven na nasa maling lugar sila. Sinabi ni Yuki sa kanya na mag-relax at pagkatapos ay nakita niya na naroon pa rin ang pendant na gusto niyang bilhin para kay Sylvia, noong huli. Binili niya ito at pagkatapos ay nakita si Raven na nakatingin sa iba pang mga regalo. Iminungkahi ni Yuki na bilhin niya ang isa na may kulay rosas na balahibo at hindi sigurado si Raven kung si Harpy ay pahahalagahan ng regalo mula sa isang estranghero. Inulit lang ni Yuki ang sinabi ni Sofia sa kanya tungkol sa paglalagay ng puso sa regalo, at tiniyak sa kanya na magugustuhan ni Harpy ang disenyo. Iniisip ni Raven na makikita niya si Harpy gamit ang regalo bilang isang dahilan, kaya tulad ng isang taong labis na humahanga, gumagastos siya ng pera sa isang bagay na hindi niya sigurado kung magugustuhan ng babae. Gumagamit siya ng mga sulat para makipag-usap sa clerk ng tindahan, at medyo nabigla si Yuki doon. Noon din, dumating din si Mika at sa kabila ng Superman glasses na nagkukubli ng hitsura, nakilala niya si Raven pati na rin si Yuki dahil siya ay kasama si Sylvia nung isang araw. Tinanong niya kung anong ginagawa ng dalawang lalaki sa isang tindahan kung saan pumupunta ang mga mag-asawa, at sinabi sa kanila na ayos lang maging bakla dahil hindi na ito ang dekada 2060. Pinatatahimik siya ni Yuki at idineklara na bumibili lang sila ng regalo para sa mga babaeng mahal nila, at nagtaka si Mika kung sino ang babaeng bumihag sa puso ng kanilang tahimik na gabi. Walang sinabi si Raven at nakonsensya si Mika tungkol doon, dahil minsan niyang pinagtawanan ang boses nito at hindi na siya kinausap mula noon. Napagtanto ni Yuki na maaaring bitch si Mika, ngunit at least may puso siya, at pagkatapos ay inanyayahan niya ang mga lalaki na pag-usapan ng kanilang buhay pag-ibig ng detalyado. Sinabi ni Yuki sa kanya na hindi siya interesado, ngunit alam ni Raven na si Mika ay kasing mapilit ng isang taong gustong makakuha ng Nobel Prize kahit hindi naman karapat-dapat.
Sinabi niya kay Yuki na tapusin na lang nila ito, at pumunta sila sa isang walang taong restaurant. Gayunpaman, pareho sina Yuki at Raven na nagsimulang kumain ng walang tigil dahil nagbibigay yun sa kanila ng dahilan upang hindi magsalita. Napansin yun ni Mika at sinabing kung hindi sila makapagsalita, hindi niya sila mabibigyan ng anumang impormasyon tungkol kay Celia. Hindi nagyoyoga si Yuki, ngunit agad siyang sumuko nang marinig yun at naghanda na. Para mag-usap, una, tinatanong ni Mika kung gaano nakalayo ang narating nila ni Celia, at sagot niya ay hindi pa sila nagde-date, at marami pa rin siyang natatanggap na alok ng kasal. Sabi niya, tinanggihan ni Celia ang lahat ng ito, kasama na ang galing sa bayani at naiintindihan ni Mika kung bakit. Sabi niya, laging kinukulit ni Yuga si Celia dahil wala siyang delikadesa. Lagi siyang sumusubok na lumikha ng pagkakataong makipagkita rito, at hindi man lang alintana kung nanghihimasok siya sa mga babae habang nagpapalit o naliligo. Bukod pa riyan, siya ay isang babaero na madalas nakakaantala sa kanilang mga plano dahil gusto ng mga babae na manatili siya. Mas matagal sa kanilang lungsod, at lantaran siyang sinabihan ni Celia na magpigil. Sinabi ni Mika kay Yuki na para sa kanyang ikabubuti na huwag galitin si Celia, at pagkatapos nito, hiniling niya kay Raven na ikwento ang kanyang kwento. Agad na tumayo si Yuki upang ipagtanggol ang kanyang kaibigang si Pure Love, at nagalit si Mika sa kung paano siya tinatreto na parang kontrabida. Kinakabahan niyang sinabi na gusto niya lang silang tulungan at makakuha rin ng tulong bilang kapalit, na siyang nagpataka kay Raven kung maayos ba ang lahat sa pagitan niya at ni Yuga. Tiniyak niya rito na mapagkakatiwalaan niya si Yuki, at pinagbantaan niya itong magdudusa ng matindi kung sasabihin niya sa sinuman ang kanyang sasabihin ngayon. Pagkatapos ay sumeryoso siya at sinabi na sila ay natatalo ng maraming beses sa kastilyo ng Dark Lord, at kailangan ni Yuki na magpanggap na gulat na parang hindi siya ang dahilan ng kanilang pagkatalo sa bawat pagkakataon. Sinabi ni Mika sa kanya na napakalakas ng isang bantay na nagpoprotekta sa pasukan, at hindi lang niya tinalo ang mga ito kundi pinahiya pa niya sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanila na ganap na gumaling sa kalapit na nayon. Nagdahilan sila na hindi pa sila sapat na handa para ipagtanggol ang dangal ng bayani at ng grupo, ngunit matapos silang matalo ng tuloy-tuloy sa loob ng isang buwan at maubos ang supply ng nayon, inalok sila ng bantay na demonyo na iwan si Celia at magpatuloy na sa unahan. Sabi ni Mika na kinumbinsi niya ang lahat na tanggapin ang alok, at kaya niya nararamdaman na galit si Yuga sa kanya. Nararamdaman niya na magagalit din si Yuki sa kanya dahil sa paglalagay sa buhay ni Celia sa panganib. Ngunit nagsalita si Raven, sinabi kay Mika na hindi niya kasalanan, at dapat din siyang nagsalita noong panahong iyon. Napagtanto ni Yuki na nagdulot siya ng hidwaan sa grupo ng mga bayani, at tinanong niya si Mika kung kinausap na niya si Celia tungkol dito. Nahihiya si Mika dahil ang kanyang dahilan para kumbinsihin ang lahat ay ang pagmamahal niya kay Yuga, at pakiramdam niya ay hindi siya patatawarin ni Celia para doon. Bilang tugon, tinanong ni Yuki kung hahayaan niyang manatiling may lang ang sitwasyon sa pagitan nila magpakailanman. Nagkaroon ng linaw si Mika matapos marinig that, at nagpasya siyang humingi ng tawad kay Celia. Pagkaalis niya, napuno rin si Raven ng determinasyon na kausapin muli si Harpy. Pumunta siya sa mansyon kasama si Yuki, ngunit nagkataon na nandoon din sina Shake at Duke para bisitahin si Harpy. Pagkapakilala ni Yuki kay Raven kay Duke, naging mapanukso si Duke. Tinatanong kung siya ay isang desperadong talunan na bumalik para manligaw sa isang babaeng dati nang tumanggi sa kanya. Sinubukan ni Yuki na ipagtanggol si Raven at sinabi rin sa kanya na labis ang pag-aalala ni Duke kaya sobra siyang nag-iingat. Tinanong ni Duke si Raven kung bakit siya naroon, at pagkatapos na mahirapan sumagot, sinabi ni Raven na wala siyang alam tungkol kay Harpy, ngunit gusto pa rin niya itong kausapin muli. Hindi nga pakialam ni Duke na parang si Sabrina Carpenter ang boses niya, at sinabi niya rito na dapat ay sabihin ito na poprotektahan niya si Harpy at pasasayahin. Dahil yun ang dialogo na nakakakuha sa loob ng mga tagapagbantay ng babae. Gayunpaman, tumanggi si Raven na manggopya at bilib si Duke sa kakaibang paraan. Inudyukan niya ito patungo kay Harpy, sinabi rito na sabihin ang nais niya rito. Pumunta si Raven sa isang tahimik na lugar kasama si Harpy at iniabot ang regalo rito, kinakabahan na nagtanong kung maaari silang maging magkaibigan man lang. Masaya si Harpy nang makatanggap ng regalo, at nagpasya siyang hayaan si Raven na maging kaibigan niya. Kahit na wala siyang mga intensyon bukod doon,
Ilang araw ang lumipas at medyo malungkot si Yuki dahil mahigit isang linggo na simula nang huli niyang makita si Celia, na siyang umubos sa kanyang lakas. Lumapit si Sheik sa kanya at nagsimulang tumalon-talon sa paligid ng silid, nagmamakaawa na pumunta sila sa mansyon ni Celia, para makapaglaro siya sa hardin kasama si Harpy. Pero wala talaga sa mood si Yuki, at sinabi sa kanya na sa ibang pagkakataon na lang sila pupunta dahil ngayon ay gusto lang niyang matulog hanggang sa muli silang magkita. Naisip niya na wala siyang ideya kung gaano kaabala ang grupo ng bayani sa halos lahat ng araw. Kadalasan ay wala si Celia sa bahay. Habang naglalakbay-lakbay siya sa iba't ibang lungsod, nagpapagaling ng mga taong kinakapos sa swerte, at walang ibang manggagamot ang nakapagbigay ng lunas para sa kanila. Si Raven ang kapitan ng mga gwardya, kaya palagi niyang kailangang asikasuhin ang mga bagong recruit at tiyaking maayos ang lahat ng ito. Si Mika ang salamangkero ng palasyo, na siyang humaharap sa anumang problema na kinakaharap ng Korte Real, habang si Yuga naman ang masasabing embahador ng kaharian dahil siya ang humaharap sa karamihan ng diplomasya at umaasikaso sa matataas na antas ng halimaw na kayang harapin ng mga adventurer na nasa mas mababang antas. Iniisip niya kung paano siya, kumpara sa kanila, ay isang pabigat lang at iniisip kung may magagawa siya para mapagan ang kanilang buhay. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumalon si Sheik sa kanyang dibdib at nagsimulang magreklamo kung paano sana siya nakasama kay Duque, pero ni-recruit siya ni Raven para sa mga kabalyero at inalok siya ng posisyon na kinuha naman ni Duque. Kaya ngayon, ang tanging walang trabaho ay siya at si Yuki. Bago pa man makaisip si Yuki ng dahilan para baliwalain siya, kumatok si Harpy sa pinto at pumasok sa silid. Agad na natuwa si Sheik sa pag-iisip na makakaalis na siya sa nakakalungkot na silid na ito at makakasagap ng sikat ng araw. Nang sabihin ni Harpy kay Yuki na pinapante siya ni Celia na may mensahe, na nagsasabing libre siya sa hapon. At gustong-gusto siyang makilala, labis ang tuwa ni Yuki matapos marinig ito at agad na bumangon, iniisip kung paano niya sa wakas may bibigay sa kanya ang kwintas na binili niya sa gift shop. Nagpasya si Sheik na bumalik sa mansyon kasama si Harpy. Iniwan si Yuki mag-isa, na nagpas siyang lumabas para makakuha ng nararapat na sikat ng araw at marahil ay makahawak ng damo. Habang naglalakad sa mga lansangan, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin upang lumipas ang oras hanggang hapon nang may isang matandang babae ang tumawag sa kanya at nagsabing dapat niyang ipatingin ang kanyang kapalaran, dahil nakita niya na masama ang kanyang swerte ngayon at magkakaroon siya ng kakilakilabot na araw. Ngunit walang makakasira sa magandang kalooban ni Yuki ngayon at siya, isinantabi ang nakaraang problema, sinabing makikilala niya ang babae ng kanyang mga pangarap ngayon. Walang anumang maaaring magkamali ngayon. Habang naglalakad, nagpasya siyang kumuha ng ilang cupcake mula sa panaderia bilang regalo kay Celia. Ngunit naguluhan siya nang makita ang isang maskuladong Jimbrow na nakasuot ng pink na apron, sinisira ang lahat ng pamantayan ng kasarian, na nagbebenta ng mga cupcake. Nilapitan niya ito, tinatanong kung nasaan ang babaeng karaniwang nagbebenta ng mga cake, at ang lalaki ay kapatid pala nito, sinabing abala siya sa araw na yun at maaari niya siyang asikasuhin. Nagpasya si Yuki na kumuha ng ilang cupcake at hiniling sa gym rat na iempake. Ito para sa kanya, ngunit ang lalaking iyon na malaki ang katawan ay binungkus ito at itinulak ng napakalakas sa dibdib ni Yuki na nagtaka si Yuki kung nabalian siya ng tadyang. Sa kanyang paglalakad, binuksan niya ang bag at nakita niyang kalahati ng mga cupcake ay durog dahil sa labis na sigla ni Sam at umaasang babalik agad ang matamis na dalagita para ibenta ang mga ito. Nagpasya siyang tikman ang isa at ang cupcake ay naging napakasarap kahit kalahati na itong durog. Gayunpaman, sa kanyang pagkaabala, nabangga niya ang isang dambuhalang lalaki, na galit na lumingon, ngunit nagpasya na palampasin na lang ito. Nagpasya si Yuki na magpatuloy muli sa kanyang lakad. Sa pagkakataong ito, medyo nag-iingat sa kanyang nilalakaran, nang muntik na siyang makapak sa tumpok ng tae ng aso. Napagtanto niya na hindi maganda ang takbo ng araw niya at nagpasya na maging maingat sa kanyang nilalakaran nang bumangga sa kanya ang isang maliit na bata at natamba. Nagawang pigilan ni Yuki ang pagbagsak nito sa pamamagitan ng pagsalo sa kanya. Ngunit nalaglag sa lupa ang karning nasa patpat na hawak ng bata at nagsimulang umiyak ang bata. Sinubukan ni Yuki na aliwin siya at kalaunan ay dinala siya sa bilihan ng inihaw na karne sa patpat at binilhan siya ng 2 karagdagang inihaw na karne mula sa kariton. Nagpasalamat ang bata sa kanya at tumakbo palayo. Habang bago pa man maintindihan ni Yuki kung ano ang nangyayari, may isang lalaking nakabangga sa kanya at nagawang nakawin ang kanyang pataka.
Agad na napagtanto ni Yuki na siya ay nanakawan at hinabol ang magnanakaw na hindi nakayanan ng kanyang bilis at mabilis na natamba matapos sipin sa likod ng ulo. Ang magnanakaw ay bumangga sa pader at nawalan ng malay, habang nabawi ni Yuki ang kanyang pataka at paalis na sana nang may tinig na tumawag sa kanya mula sa likuran, na nagsasabing ang pagnanakaw sa liwanag ng araw ay hinding-hindi mangyayari sa lungsod na ito. Lumingon siya at nakita niya si Yuga ang bayani na nakatayo sa harapan niya hawak ang kanyang espada. Sinabi niya, kailangan ni Yuki na bitawan ang pataka ngayon din at sumuko, ngunit sinubukan ni Yuki ipaliwanag na siya ang biktima ng pandurukot. Ngunit masyadong sarado ang isip ni Yuga, nagpa siya si Yuga na hindi makinig at nagsimulang umindayog ng kanyang espada. Nailigin ni Yuki ang unang atake at umatras ng ilang hakbang, ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ni Yuga na mapunit ang supot ng barya sa dalawa, na naging sanhi upang mahulog ang lahat ng kanyang pera sa lupa. Nagpasya si Yuki na ang pinakamabuting gawin ay tumakas ng walang pera, ngunit maging yun ay naging mahirap dahil hinaranggan ang kanyang daan ng isang grupo ng mga Royal Guard. Mabilis siyang nahuli at dinala sa piitan kung saan siya inilagay sa isang madilim at maruming selda. Bamantong hininga si Yuki sa pagkadismaya habang nerealize niyang nagsasabi ng totoo ang matandang babae at isinumpa ang buong araw na ito. Ngunit bago pa siya mas malungkot, nakarinig siya ng pamilyar na boses, habang lumapit si Duke sa kanyang selda at tinanong kung ano ba ang ginawa niya para makarating doon. Ganap na nakalimutan ni Yuki na si Duke ay nagtatrabaho na bilang Royal Guard, habang tinatanong ni Duke si Yuki kung sinaktan ba niya ang isang inosenteng tao dahil lang hindi siya pinapansin ni Celia. Sinabi ni Yuki sa kanya na siya, wala namang ginawa sa katunayan, siya pa nga ang ninakawan, pero ang babong bayani ay nauwi sa hindi makatarungang treto ng pulisya sa kanya at hindi man lang pinayagan kumuha ng abogado. Sinabi ni Duke na huwag siyang mag-alala dahil nagawa ni Raven na hawakan ang kaso at sinusuri niya ang lahat ng impormasyon ngayon, na nangangahulugang isa na siyang malayang tao. Nakahinga si Yuki nang maluwag ng lapitan si Duke ng isang elf na gwardya na nagngangalang Irene at sinabi sa kanya na dapat na silang bumalik sa pagsasanay. Sinabi ni Duke sa kanya na ibigay muna ang susi dahil malaya nang umalis si Yuki. Agad na iniabot ni Irene ang susi sa kanya at pinakawalan si Yuki habang sinasabi sa kanya na nais din ng bayaning si Yuga na humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Medyo nagulat si Yuki doon. Ngunit sa huli ay nilibre siya ni Yuga ng isang malaking salo kasama si Raven upang makabawi sa kanyang pagkakamali. Personal siyang humingi ng tawad, nagmamakaawa para sa kapatawaran habang sinasabihan siyang kumain hanggat kaya niya. Agad silang naupo at nilantakan ang pagkain pagkatapos nito ay muling sumulat si Raven sa isang piraso ng papel na nagsasabi kay Yuga na humingi muli ng tawad. Sabi ni Yuga na wala siyang ideya na magkaibigan sina Yuki at Raven at isiniwalat na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang magalit si Raven. Dito biglang naalala ni Yuga na si Yuki ang kaparehong tao na nakasalubong niya habang nasa bayan siya kasama si Mika. Agad siyang nagtanong kung ano ang relasyon nito kay Celia at medyo nagulat si Yuki sa tanong at sumagot na magkaibigan lang sila. Agad na nagmakaawa si Yuga sa kanya para sa payo kung paano niya mapapanatili ang mas mahusay na relasyon kay Celia. Agad na napuspos ng damdamin si Yuki dahil walang ideya si Yuga na humihingi siya ng payo mula sa mismong kalaban niya. Nagpasya si Yuki na pakalmeyin ang sitwasyon sa pagsasabing nakilala lang niya si Celia ilang linggo pa lang ang nakakaraan. At dapat siyang magtanong sa isang taong mas nakakakilala sa kanya. Lumingon si Yuga kay Raven. Ngunit agad nitong isinulat na hindi niya sasagutin ang alinman sa mga tanong na iyon dahil wala rin siyang ideya tungkol dito. Yumuko si Yuga na tila natalo, sinasabing hindi rin niya talaga matatanong si Mika. Dahil galit ito kay Celia, nagulat sina Raven at Yuki na kakagaling lang sa pakikipag-usap dito. Hiningi ni Yuki kay Yuga na ipaliwanag ang sinasabi niya at dahil walang ideya si Yuga na si Yuki ang general ng mga demonyo, ipinaliwanag niya kung paano sa isang napakahirap na laban sa isang general ng mga demonyo, may kondisyon. Inutusan ng demonyo na iwan si Celia at agad itong sinang-ayunan ni Mika. Sabi ni Yuki na hindi raw yun ang nangyari, ngunit suminghal si Yuga, tinatanong kung nandoon ba siya para makita ito, at agad namang nailigtas ni Yuki ang kanyang sarili mula sa pagkabunyag ng kanyang lihim at sumagot na narinig niya ito mula kay Mika. Sabi ni Yuga na masasabi lang ni Mika na iwan si Celia kung kinasusuklaman niya ito, ngunit iginiit ni Yuki na sa huli, siya ang pinuno at siya ang gumawa ng huling desisyon na iwan si Celia.
Napagtanto ni Yuga na nagsasabi ng totoo si Yuki, ngunit hindi pa rin niya ito matanggap, sinasabing siya ay huwag na huwag iwanan si Celia, ngunit ipinatong ni Raven ang kanyang mga kamay sa balikat ni Yuga at umiling. Sinabi ni Yuki ang saloobin ni Raven, sinabihan si Yuga na siya ang bida at dapat nang ihinto ang paninisi sa kanyang mga kasamahan para sa kanyang kadudadadang desisyon. Ito ay talagang tumama kay Yuga at nagsimula siyang umiyak bago tuluyang huminto nang marealize niya kung gaano niya minasama ang pakikitungo kay Mika, kahit na lagi siyang sumusuporta sa kanya sa buong buhay nito. Nagpasya siyang bumawi rito at humingi agad ng tawad, ngunit sinama niya pareho sina Raven at Yuki dahil wala siyang lakas ng loob na mag-isa. Pagkatapos, diretsyong pumasok siya sa bahay nito, nang hindi kumakatok at nakita siyang nagbibihis. Nagsisigaw si Mika sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin at agad humingi ng tawad sa kanya dahil sa masamang pagtrato niya rito at sa pagbibintang sa kanya ng pag-iwan kay Celia. Si Mika, galit na galit, hinawakan ang kanyang magic staff at nagpasyang sa wakas ay ilabas ang kanyang pagkadismaya at sinimulang pinatamaan ng bayani ng sunod-sunod gamit ang staff, habang ipinauubaya naman ni Yuki ang iba pa kay Raven at umalis patungo sa mansyon ni Celia. Sa daan, muli siyang pinahinto ni Sam Sulek, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama niya ang kanyang kapatid at binigyan siya nito ng bagong pakete bilang paumanhin sa huli na naduraj. Nagpasalamat siya sa regalo at nagmadali sa daan, nang siya ay palibutan ng isang grupo ng mga lalaking nakasot, na naghihintay ng gulo ay nagtaka siya kung ano ang nagawa niya sa pagkakataong ito. Ngunit lumalabas na ang batang nakabangga niya ay mula sa isang marangal na pamilya kaya bilang pasasalamat, binigyan nila siya ng isang pakete ng skewers. Nagpasalamat si Yuki sa kanila at nagmamadaling pumunta sa mansyon ni Celia at nakita siyang nakaupo sa isang silya na nagbabasa ng mga libro. Masaya niya itong binati habang iniaalay niya rito ang mga cake at ang mga skewers. Nagpasalamat si Celia sa mga regalo at sinabing kukuha siya ng tsaa nang biglang pumasok si Yuga sa kanilang silid at sumigaw kay Celia na napagtantunan niya ang kanyang pagkakamali. Ngunit tinamaan siya ni Mika sa mukha at sinabihan siyang pinatahimik niya ito. Dumating din si Raven sa sandaling iyon at nagpasya si Mika na lumapit sa harapan at humingi ng tawad kay Celia sa pag-iwan sa kanya, na sinasabing sila ay magkakampi at hindi dapat iniwanan sa anumang pagkakataon. Ngumiti lang si Celia, na sinasabing ang buhay ng milyon-milyong tao ang nakataya at mas mahalaga ang pagtalo sa Demon King. Bukod pa rito, ipinaalala niya kay Mika na nang matalo nila ang Demon King, kahit na sobra siyang pagod at wala ng mana, tumakbo pa rin siya ng buong bilis pabalik kay Celia para siguraduhin na maayos ito. At nang makita niya siya, bumagsak si Mika dahil sa pagod at ginhawa. Mukhang naging maayos naman ang lahat sa huli, habang lumabas sina Celia at Yuki para sa maikling lakad sa gabi sa paglubog ng araw, nang ilabas ni Yuki ang kwintas na binili niya para sa kanya, at malugod niya itong tinanggap, pinasasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya para sa kanya hanggang ngayon. Ilang araw ang lumipas mula noon, nang isang magandang umaga, nakakuha si Yuki ng pagkakataon ng kanyang buhay upang samahan si Celia sa isa sa kanyang mga field site at tulungan siya sa kanyang trabaho. Sa kasamaang palad para sa kanya, walang anumang gusto niya ang nagiging maayos, at sa pagkakataong ito ang problema. Dumating si Sheikh, na nakisingit sa kanilang usapan, at kinumbinsi si Celia na payagan siyang sumama sa kanila dahil siya ay naiinip. Sa karwahe, tila sabik na sabik si Sheikh, na nagsasabing hindi pa raw niya nararanasan sumakay sa karwahe noon, ngunit sinabihan siya ni Yok na huwag masyadong magpauna dahil hindi sila pupunta sa isang masayang biyahe, at sinasamahan nila si Celia para matulungan siya sa kanyang trabaho. Ngumiti si Celia at nagpasalamat sa pagsama nila, ngunit tila nagsisimula siyang mahilo. Agad nag-alala si Yuki at tinanong kung ayos lang ba siya. Mabait na sumagot si Celia na maayos lang siya, at ang pangunahing problema ay medyo nahihilo. Nagmungkahi si Yuki na baka magpahinga muna sila ng kaunti bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit si Sheikh ay may naisip na mas magandang ideya at inabutan siya ng isang potion, na sinasabing ito ay isang lihim na potion na ginawa ng mga pixie na dapat makatulong sa kanya upang malampasan ang mga ganoong problema. Tinanggap ni Celia ang potion nang may pasasalamat at ininom ito ng mabilis. Sa kanyang pagtataka, halos tuluyang nawala ang kanyang pagkahilo. Pinasalamatan niya si Sheikh para sa gamot, habang ibinaling ni Sheikh ang kanyang mayabang na mukha kay Yuki na tinatanong kung masaya na ba ito ngayon na sumama siya sa kanila.
Sinubukan ni Yuki na itulak siya palayo, habang tumatawa si Celia, na nagsasabing tuwang-tuwa siya na nagawa nilang samahan siya sa kanyang ekspedisyon dahil mas lalo siyang naging kumpiyansa. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa nayon kung saan matagal nang laganap ang mga sakit. Napansin ni Celia na napakatahimik ng nayon, ngunit wala masyadong sigla ang makikita rito. Hindi nagtagal ay nakita nila ang isang matanda na agad nakilala si Celia at binati siya, na nagsasabing hindi niya inakala na darating ito upang tumulong sa kanilang nayon. Binati siya pabalik ni Celia at ipinakilala sina Yuki at Shake. Sinasabing sila ay mga kaibigan niya at mahuhusay na salamangkero mismo na makakatulong sa mga taga-nayon. Dinala sila ng matanda sa isang simbahan kung saan nila nakita ang karamihan sa mga nasugatan at may sakit na tao na nakahandusay sa awa ng kanilang mga Diyos na matagal nang patay. Napansin ni Yuki na talagang buong pusong tumutulong si Celia sa lahat ng mahihirap na taga-nayon, at ginawa rin niya ang kanyang bahagi. Muling nagpakita ang matanda at pinasalamatan si Yuki sa pagtulong sa kanila. Nang tanungin ni Yuki kung mayroon nang namatay, sumagot ang matanda na patay na sana silang lahat ilang araw ago, nang biglang salakayin sila ng isang grupo ng mga bandido, ngunit pagkatapos ay may isang lalaki na lumitaw mula sa kung saan at pinatalsik ang mga ito bago rin naglaho. Nagtataka si Yuki kung mayroong sagupaan sa pagitan ng dalawang grupo ng bandido nang mapansin niya na tila pagod si Celia kahit na nagpapanggap itong malakas at nakangiti sa bawat taga-nayon na lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Lumapit siya kay Celia at iminungkahi na magpahinga muna sila sandali, ngunit tumanggi si Celia, sinasabing siya ay tumayo para tumulong pa. Nagpasya si Yuki na gumawa ng isang ehekutibong desisyon at pinatulog siya gamit ang isang ng kanyang mga mahika. Nag-alala agad ang mga taga-nayon nang kinuha niya ito sa kanyang mga bisig at sinabi sa kanila na pagod lang ito at kailangan lang magpahinga ng kaunti. Nang muling idilat ni Celia ang kanyang mga mata, nakita niya ang sarili niya sa isang silid kasama sina Shake at Yuki na naghihintay sa kanya. Agad niyang napagtanto na pinatulog siya ni Yuki at sinabi niya kay Yuki na dapat nitong igalang ang desisyon ng ibang tao, sa halip na gawin ang sa tingin niya ay pinakamainam para sa kanila. Ito ay parang isa sa mga usapan na ayaw kong mangyari sa aking kasintahan, ngunit mahusay itong hinarap ni Yuki at sinabi niya rito na manahimik ka, babae. Dahil ang mga babae ay hindi alam kung ano ang makabubuti sa kanila. Dahil hindi pa sila narating ng feminismo, simpleng pumayag si Celia, pero sinabihan siyang huwag na ulitin yun nang walang pahintulot. Ipinangako ni Yuki na hindi niya gagawin, at sinabi na makatitiyak siya dahil napagaling na nila ang lahat ng mga taga-nayon. Ngumiti si Celia sa kanila ng maliwanag at pinasalamatan sila sa lahat ng tulong na ibinigay nila para sa kanya at sa mga taga-nayon. Bago pa masamantala ni Yuki ang pagkakataon at humingi ng pahintulot para sa mas malalim na ugnayan, muling sumingit ang matanda. Sa pagkakataong ito ay tinatanong si Celia kung pwede niyang tingnan ang isang batang babae na nagngangalang Teal na nakatira sa labas ng nayon at matagal nang may sakit. Tinanong ni Yuki kung siya ay nasugatan noong sumalakay ang mga bandido, ngunit umiling ang matanda, na sinasabing wala siya roon noong mga panahong iyon. Si Celia, dahil sa kabaitan niya, ay agad pumayag na samahan siya papunta sa babae. Nakarating sila sa bahay ng babae nang magsimulang lumubog ang araw at pumasok doon para makita ang isang cute na maliit na kubo na mas malaki kaysa sa pinagsamang 5 apartment sa New York. Nagpakilala si Celia at tinanong si Teal kung ayos lang ba siya. Habang nagsisimula siyang sumagot, inatake siya ng matinding ubo. Agad na sinabi ni Yuki kay Shake na gamitin ang kanyang mahiwagang geuma at di nagtagal, nagsimula siyang makaramdam. Mas mabuti na. Nagpasalamat si Teal kay Shake para sa gamot, at sinabing tiyak na ipinadala siya sa kanya mismo ng Diyos ng tagapagtanggol. Nagtataka si Yuki kung ano ang pinagsasasabi niya, at nagulat, tinanong ni Teal kung hindi ba nila nakita ang rebulto sa labas ng bayan. Nalilito si Yuki, ngunit ipinagpatuloy ni Teal na isang araw, isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa nayon. Nakatakas siya sa atake dahil lamang pumunta siya upang mag-alay sa rebulto, at ayon sa kanya yun ay paraan ng pagprotekta sa kanya ng kanyang Diyos na tagapagtanggol. Iniisip ni Yuki at Shake na ito ay isa lamang pagkakataon, ngunit sumagot si Teal na minsan, habang pauwi siya sa kanyang bahay sa dilim, napalibutan siya ng grupo ng mga lobo at tiyak na mamamatay na sana, ngunit ginulat sila ng Diyos na tagapangalaga gamit ang kanyang mahiwagang madilim na kidlat at iniligtas ang kanyang buhay. Dahil dito, nagising ang kuryosidad ni Yuki,
at hiniling niya kay Teal na dalhin sila sa estatwa. Maya-maya lang, narating na rin nila ang estatwa na napakalinaw na hindi sa isang Diyos, kundi sa isang demonyo. Gayunpaman, naging depensiba si Teal, at iginiit na hindi demonyo ang Diyos na tagapangalaga. Kaagad siyang inatake muli ng ubo, at nagpasya si Sylvia na mas mabuti kung ibabalik na niya si Teal sa kanyang kubo. Yuki at Shake ay nanatili upang mas masilayan ang estatwa, at sinabi ni Yuki na ang estatwa ay may malaking pagkakahawig sa mga gargoyle sa kastilyo ng hari ng demonyo. Nang biglang nabuhay ang estatwa at sumalakay sa kanila, pareho silang nakaiwas sa atake at nakumpirma na ang estatwa ay isang ang demonyo. Agad kumilos si Shake at sinipa ang demonyo sa mukha bago pinigilan ang braso nito gamit ang isang armbar, naghihintay ng karagdagang instruksyon mula kay Yuki. Kinuha ni Shake ang kanyang kutsilyo, handang wakasan ang buhay ng demonyo, ngunit sinabi ni Yuki sa kanya na maghintay, dahil gusto niyang makipag-usap. Kasama ang demonyo. Nang magkahiwalay, tinanong ng demonyo kung hindi ba sila narito upang patayin siya, at pinaalala ni Yuki sa kanya na siya ang unang umatake sa kanila. Humingi ng tawad ang demonyo at inihayag na nilikha siya upang bantayan ang isang tiyak na templo na malayo sa lugar na ito, ngunit isang araw ay nilooban ang templong yun, at kasama rin siya sa mga ninakaw kasama ng ibang gamit. Ang parehong grupo ng mga bandido ay nagpasyang salakayin ng inosenteng nayon na ito, kaya nagpasya siyang magpataw ng banal na paghuhusga sa kanila at lipulin silang lahat. Mula noon ay itinilaga siya ng mga taga-nayon bilang kanilang Diyos na tagapagtanggol. Matagal na ang lahat ng iyon, bagaman, at halos lahat sa nayon ay dahan-daang nakalimot sa kanya. Maliban sa babaeng yun na regular siyang dinadalaw anuman ang mangyari. Palagi niyang nililinis ang lugar, at sinisiguro niya na walang sinuman ang makakasakit sa kanya sa anumang paraan. Pinigilan pa niya itong bumalik sa nayon ng araw na sinalakay ng bandido ang nayon. Mukhang naiintindihan ni Yuki at nagtatanong kung may balak siyang manakit sa mga tao sa nayon. Sabi ng demonyo na wala siyang pakialam sa ibang taga-nayon sa puntong ito, at wala siyang intensyong makialam, ngunit sisiguraduhin niyang mailayo ang babaeng yun sa anumang kapahamakan. Nagpasya si Yuki na walang dahilan para paalisan ang demonyo noon at nagpatuloy, bago ipadala si Shake sa isang espesyal na gawain. Ito ang nag-iwan sa kanya na kasama si Sylvia sa gabing sinisindihan ng buwan habang naglalakad sila sa magagandang kagubatan. Sinabi ni Yuki sa kanya na hindi naman dapat magdulot ng problema ang demonyo kaninuman, kaya dapat na lang nila itong hayaan at sumang-ayon naman si Sylvia doon. Biglang nawala ng masabi si Yuki habang tinititigan si Sylvia na napakaganda sa liwanag ng buwan habang siya ay ngumingiti. Habang naglalakad, nadapa si Sylvia sa isa sa mga sanga, ngunit nahawakan siya ni Yuki sa tamang oras at iniligtas mula sa pagkahulog. Ang tensyon ay kapansin-pansin, ngunit dahil ito ay isang palabas na PG-13, hindi sila gaanong makakagawa at kailangan ng magpatuloy. Di nagtagal, bumalik silang dalawa sa nayon at napapanahon dahil isang grupo ng mga tulisan. Sumalakay muli sa nayon. Naabot ni Yuki at Sylvia ang lugar upang patibayin ang depensa, ngunit sinabi ni Yuki sa antuking si Shake na sige lang at harapin ang mga bandido sa paraang nais nito. Malakas na humikab si Shake bago lumundag at pinatumba ang unang dalawang bandido at ginawang hindi na makalaban ang dalawa pa. Nagulat si Sylvia nang makita si Shake sa aksyon dahil hindi niya inaasahan na ganito ito kalakas, ngunit sinabi ni Yuki sa kanya na ito ang kanyang nasasakupan, kaya natural lang na malakas ito. Pagkatapos niyan, nagpa siya itong sumama sa labanan habang sinusuportahan siya ni Sylvia. Gumamit siya ng isa sa kanyang abilidad para napatalsik ang 7 bandido ng sabay-sabay, habang hinaranggan ang atake ng isa pang bandido na sumubok na palihim na lumapit sa kanya. Nagulat ang bandido, ngunit agad itong naitalsik. Biglang naramdaman ni Yuki ang isang lumalapit mula sa likuran at pinatumba ang isang bandido na sinusubukang sorpresahin si Sylvia mula sa likod. Nagpasalamat siya sa tulong nito nang bigla nilang mapansin ang makapal na usok na nanggagaling sa kagubatan, eksakto kung saan naroroon dapat ang tagapagbantay na Diyos. Inutusan ni Yuki si Shake na maghanap sa paligid at agad umalis si Shake upang magsiyasat. Isa pang alo ng mga bandido ang lumalapit. Si Yuki, sinasabing labis ang pagmamataas nila sa sarili, ngunit sinabi ni Yuki sa kanila na hindi na niya kailangang masyadong mag-isip tungkol sa pagtalo sa kanila. Ginagamit lamang niya ang isa sa kanyang kakayahan sa mahika ng hangin at binibihag sila sa isang buhawi, bago sila bigkisan ng lubid.
Nag-alala ng kaunti si Yuki dahil hindi pa nakakabalik si Shake, kaya pumasok siya sa loob ng kagubatan kasama si Celia upang tingnan kung ano ang nangyari, at doon nila natagpuan ang isang nakakatakot na tanawin kung saan umiiyak si Teal sa demonyo na naputol ang mga pakpak, habang isang lalaking nakasuot ng pula at itim ang humablat kay Shake sa leeg at sinipa ito palayo. Agad si Celia tumakbo papalapit kay Shake, tinitiyak na maayos siya, habang nagtataka si Yuki kung sino ang taong ito na nakatalo kay Shake ng ganoon kadali. Sinasabi ni Celia kay Yuki na mag-ingat dahil ang lalaking iyon ay si Miller na bayani ng imperyo ng Gali. Bahagyang nagulat si Yuki dahil hindi niya inaasahan na mayroong higit sa isang bayani sa mundong ito. Ngumisi si Miller sa kanila, sinasabing dapat silang umalis sa kanyang dinaraanan habang nagsisimula siyang lumakad upang tapusin ang demonyong gargoyle. Binaril ni Yuki ang kanyang kidlat na mahika sa kanya, ngunit sa kanyang pagkabigla, tila sinisipsip ng espada ni Miller ang lahat ng mahika, na nag-iwan sa kanya ng walang gallows. Isinisiwalat niya na ang espada ay tinatawag na Magic Eater na kayang pigilan ang anumang atake ng mahika, at ang dahilan kung bakit niya sila inaatake at sinasalakay ay para simulan ng isang digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Dahil dito, pinutol din niya ang braso ng demonyo. Habang nagmamakaawa si Tim na tumigil siya, nagsimulang magpakawala si Yuki ng sunod-sunod na atake ng mahika, ngunit wala sa mga ito ang tila umuubra sa kanya habang patuloy siyang naglakad papalapit kay Yuki na sumubok gamitin ang isa sa kanyang pinakamalakas na atake, ngunit nang hamupa ang alikabok, nakita nila si Miller na nakatayo doon na may ngiti sa labi. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi tumitigil si Yuki at patuloy na nagpapalabas ng mahika patungo. Miller nang biglang magsimulang mabasag ang espada. Ngumiti si Yuki, iginiit na sa huli, gawa ng tao ang espada na may limitadong dami lamang ng enerhiyang mahika. Lalo pa niyang pinalakas ang kanyang output ng mahika, at tuluyang dinurog ang espada. Napatulala si Miller, ngunit magsisimula pa lamang ang kanyang problema nang biglang sumuntok si Yuki sa kanyang mukha, dahilan upang mawalan siya ng malay. Ngunit lumabas na mas malakas ang bayani kaysa sa inaakala at binaril ng sinag ng mahika ang gargoyle. Si Batil ang sumalo ng tama at lubhang nasaktan. Bago pa makakilos si Yuki, ang bayani ay gumamit ng pag-ulan ng mahiwagang pana na hinaranggan ni Yuki, ngunit nakatakas si Miller. Sobrang ikinagalit nito ni Yuki kaya't nawalan siya ng kontrol at naging ganap na demonyo. Hinabol niya si Miller sa kagubatan at sinaktan niya ito ng labis gamit ang mga suntok at sipa hanggang sa halos mawalan ito ng malay. Pagkatapos nito, ibinagsak niya ang bayani sa lawa at bumalik sa nayon. Nakita niya si Celia na naghihintay sa kanya sa labas at pinasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya para sa kanila hanggang ngayon. Mabuti na lang at gumaling din si Teal sa kanyang mga sugat at nagmakaawa sa kanila na ibalik siya sa kabisera para makahanap siya ng lunas upang matulungan ang kanyang tagapag-ingat na Diyos. Si Celia ay nakaisip ng isang ideya na kunin siya bilang isa sa kanyang mga katulong at tinanggap ang demonyo bilang isang estatwa ng Buddha upang itago muna siya umaasa na hindi magiging masama ang kahihinatnan. Ngunit dito nagtatapos ang video na ito, tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod.